Ano ba ang dapat mong gawin kung wala siyang reply sa'yo, wala siyang chat sa'yo, wala siyang text sa'yo? Worse online naman siya, okay? Hindi mo na alam kung ano ang dapat mong gawin. Huwag kang mag-alala, ako bahala sa inyo, ituturo ko yan sa video na ito. Let's go! So proceed na nga tayo sa number 1. Na dapat mong gawin is that self-control. Kailangan na mag-control ka muna. Kasi depende kasi yan Malay mo busy talaga siya. Malay mo may valid reason talaga siya. And tsaka na lang siya mag-reply. So, bakit mahalaga na mag-self-control ka at hindi ka yung magalit agad, mag-chat agad o mag-text ng kung ano-anong masasakit? Trust me, ganito ako dati. Sobra akong mag-react, walang self-control, very emotional ako. And the thing is that, marami akong nasasabi na sobrang masasakit na mamaya, wala palang katotohanan. Minsan, ibabalik ko pa yung nakaraan, yung past ng partner ko, meron naman talaga siyang valid reason kung bakit hindi siya nakapag-chat or nakapag-reply. Ngayon, at the end of the day, ako na naman yung nagsusorry. So, mahalaga po kapatid na mag-control ka muna. Kung hindi mo kaya, edi iwan mo yung phone mo. Edi magbasa ka ng libro. Edi mag-enjoy ka munang maglaro. Edi mag-TikTok ka muna. Wag lang masyado, Or mag-focus ka sa business. Or sa ibang bagay para hindi ka masyadong nakatutok sa phone mo. Or hindi 100% ay sa kanya lang. Do something like mag-swimming, I-enjoy pa rin ang buhay, continue pa rin ang buhay kapag wala pa rin siyang chat or reply sa mga chat mo or tawag mo sa kanya. And maybe pag meron na talaga siyang time, then mag-reach out, then tatawag sa'yo. Huwag na natin gawing drama ang lahat ng bagay. Huwag nating bigyan ng issue ang lahat ng bagay. Ano po? Sana po ay naintindihan nyo ako. Okay, so number 2 na dapat nyong gawin is that kapag iniwan nyo na or nag-self-control kayo, iniwan nyo yung phone nyo, hindi nyo masyadong minansin, tapos umuwi kayo, wala pa rin siyang chat or text, then it's the time na mag-investigate ka. Tanungin mo sa kaibigan mo, katrabaho niya, or anuman ang way mo para malaman mo kung ano ang nangyayari sa kanya. And at the same time, investigate mo rin yung sarili mo. Depende, baka nag-away kayo, baka meron kang ginawa rin sa kanya, baka nasaktan mo siya. Kapag nasaktan mo siya, then deserve niya na suyuin mo. Ganun lang naman yon. At hindi ikaw pa yung ma-pride, kapatid. Huwag ganun. Deserve niya rin na suyuin mo kasi nga nasaktan mo siya. So, mag-investigate ka kung ano ba talaga ang tunay na nangyayari. At least you can think properly. Kasi, sabi ko, nagkaroon ng self-control. Iniwan mo muna yung phone mo. So, nakapag-relax ka. Hindi ka masyado na-stress. So, you can handle your situation properly. Okay po ba? So, mag-investigate ka. Tawagan mo yung parents niya, mga kaibigan niya, kapatid niya. Anything na maaari mong mapagkunan ng information about sa kanya. Okay? And next na dapat mong gawin, number 3, is that iwasan ang mag-assume. Assumption actually is not good. Kasi minsan, dahil sa kaka-assume natin, gumagawa tayo ng situation ng bagay na hindi naman or walang realidad na kung saan ginagawa natin na yun yung reality natin. Yun ang problema sa pag-assume masyado. Na wala namang katotohanan, dahil sa yun yung ina-assume mo, pinapatakbo mo sa isip at puso mo, pinapaniwala mo yung sarili mo na yun talaga yung nangyari. Like, kapag hindi siya matawagan is that nag-assume ka na baka nag-inuman sila, baka may kasama siyang ibang babae. So, yun na lang ang pinapatakbo mo sa isip mo hanggang sa nagiging realidad mo, hanggang sa kung ano-ano nang isipin mo, kung ano-ano ang tinachat mo, kung ano-ano nang tinetext mo. So, sinira mo na talaga totally. That is why, even sa pag-investigate mo, never assume. You need to have a strong information, strong na evidence before talking. Before ka na magsabi kung ano-ano man. Never ever assume to avoid unnecessary na misunderstanding, unnecessary
na toxicity na nangyayari sa relationship nyo. So, never, ever assume. Ayos? So, proceed na po tayo sa number 4 na dapat nyong gawin is that maghintay. Okay? Matuto kang maghintay. Kapag hindi siya nagre-reply, wag mong tagtadin, wag sunod-sunod na naman ang chat, wag maging, masyadong masyadong react, maging okay, masyadong, sobra-sobra na kung ano mang iniisip or ginagawa. Masyado kang, matuto kang umupo at maghintay ng kanyang reply. And make sure kasi yung mga chinat mo, iwasan mo dun yung mga bagay na sobrang masasakit. Ang mga nakaraan nyo, binabalik mo. Ang mga masasakit niyang ginagawa, binabalik mo. Hindi ko sinasabi na hindi niya yung ginawa. At hindi ko sinasabing wala kang karapatan doon na magalit. Pero what's the point kung bakit mo binabalik ang nakaraan? Dapat ang content lang ng chat mo sa kanya is that chill lang. Good morning. How are you, my dear? Alam mo, namimiss kita. I-update mo ako kung anong nangyayari sa'yo. Mag-reach out ka sa akin. Mga simpleng ganun lang ba? Hindi yung masyadong madrama. I know your feelings. I know your emotion is not stable kapag nasa situation ka na ganyan because trust me, I know, naranasan ko na yan. Pero nung natuto ako na mag-self-control, natuto ako na maghintay, na kapag wala siyang reply, hindi ko na siya kinukulit, hintayin ko na lang. In that way, siya na mismo yung makikurious. Bakit kaya hindi niya ako tinadtad ng mga kung ano-anong chat or text? Adi ako nga mag-reach out sa kanya. Or nabibigyan mo siya ng space para makapag-isip-sisip din about sa kanya, about sa nangyari. Mabigyan mo siya ng space para makapagpahinga, para makahinga. Kung yung space na yon sinamantala niya para nagpa-comfort sa iba, then, trust me, iwanan mo na. Hindi kanya mahal. Kasi if a woman or a man really is in love with you, genuinely, kahit na may maganyan na mangyari, iniiwasan nila ang magpatukso sa iba, magpa-comfort sa iba, at lumapit sa iba. It's a lie, sa totoo lang, na ang rason is that natukso lang naman ako. No, cheating or temptation is a choice. Kasi pinili mo na magpatukso. So, hindi naman ikaw yung nawalan, kundi siya yung nawalan kapag pinili niya na sinamantala yung space na binigay mo sa kanya. Okay? So, hayaan mo lang. Wait. Bigyan mo siya ng space. And number 5, maybe this is the last na advice ko sa inyo, is that kapag nag-reach out na, make sure na ang goal nyo ay ayusin. Hindi para makipag-away, hindi para saktan yung partner, hindi para ipamukha yung mali ng isa. The thing about condemnation or about yung mga ganyan na masyado nyong binibigyan ng attention yung mga issues, yung mga problema sa partner nyo, maniwala kasi hindi yan nasusolve. Mas lalong lumalaki. Why? Because whoever or whatever na binibigyan nyo ng attention ay lumalaki. Negative or positive. So, kung binibigyan nyo ng emphasize or too much attention, yung kanyang mali, hindi ko sinasabing hindi nyo i-correct or hindi nyo sabihin sa kanya. May time, pero wag nyo masyadong bigyan ng attention kasi hindi yan maitatama. There are things na namamatay or naaayos kapag hindi nyo pinapansin. So kapag nag-reach out, ang goal mo dapat is that makipag-ayos. Hindi para saktan or ipamukha kung ano man ang dahilan kung bakit hindi siya nag-reach out. Because there's no point. Mas lalong magtatagal yung pag-aaway nyo, yung sakit ng ulo nyo. At mas lalo kang makukulong dyan, kaibigan. Okay? So your goal ay makipag-ayos. Yun lang. And make sure na hindi matatapos kung ano man yung maybe sabihin na natin na challenge sa buhay nyo na wala kayong natutunan. Para hindi na maulit-ulit, make sure na meron kayong natutunan. Make sure na merong pagbabago sa inyo. May naayos sa inyo para hindi na maulit-ulit. Never expect that you can get away from that loop or from that kind of situation
kung wala kayong natutunan. Because the purpose of challenges sa buhay, struggle, is for you to learn and not to return from that situation again and again and again and again. So, matuto kayo kung ano man ang dahilan kung bakit hindi kayo nag-uusap, kung bakit hindi siya nag-reach out. Make sure na both of you ay matututo para hindi na maulit-ulit yung ganyang situation. So, at least may bagong challenge, hindi yung siya na lang, after 10 years, paulit-ulit na ganyan na lang. At least may mga bago na, it means kung may mga bagong challenges, may mga bagong promotion at rewards din. May mga bagong enjoyment, may mga bagong feelings or excitement, emotions na mararamdaman nyo. And that will give life sa relationship. That will give enjoyment sa relationship. So, I hope na meron kayong natutunan mga kapatid. Maraming salamat po. Yun lang ang may advice ko. And God bless. Shalom.